Happy Sunday, Mountain Movers! Kamusta na kayong lahat? Salamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Maging sa kalakasan at mga pagpapalang ating matatanggap, hindi lamang sa ating mga sarili kung hindi sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay buhay at kailanman hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Sa kasalukuyan tayo ay nagdiriwang ng mahal na araw at ginugunita natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo upang ang buong sangkatauhan ay makatamo ng tunay na pag-asa sa pamamagitan ng kapatawaran sa kasalanan, kalayaan sa kasalanan na ito ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Yesus lamang ang namatay sa krus upang tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran at kalinisan sa lahat ng uri ng karumihan sa mundong ito, at ito ay magbunga ng kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng ating Amang sumasalangit. Siya lamang ang namatay na muling nabuhay at ngayon ay nananatiling buhay, nakaluklok sa kanang trono ng ating Amang sumasalangit. Hayaan nating magunita natin minsan pa ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Ang sabi doon sa Galatians chapter 2 verse 20, "For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life now which I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me." Sa Tagalog, ang wika ay, ako ay kasamang nabayubay sa pagkakapako ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, sapagkat ako ay patay na sa aking sarili at ako'y nabubuhay ngayon, na ang ikinabubuhay ko ay buhay ng Panginoong Yesus, na siyang nagmahal sa akin, nagbigay ng buhay, at ito ay masaganang buhay. Ito ay buhay na taglay ng Panginoong Yesus na matagumpay. Una, we are identified with Christ with His death. Tayo ay kaugnay sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, yung ating lumang pagkatao, nung namatay ang ating Panginoong Yesus, ay kasama na sa kanyang kamatayan. Kaya hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili, kung hindi ang ikinabubuhay natin ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Buhay na punong-puno ng pananampalataya, buhay na punong-puno ng kapangyarihan, buhay na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig, kahinahunan, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, punong-puno ng kagalakan, bagamat may mga pinagdadaanan tayong problema na nagdadala sa atin ng kalungkutan o kabagabagan, sabihin na natin kabigatan ng kalooban, pero yun ay mga pinagdadaanan lamang natin. Pero ang tunay nating kalagayan ay punong-puno ng kagalakan, sapagkat siya, ang ating Panginoong Yesus, ay tunay nating kagalakan at kalakasan. Siya ang ating katagumpayan at siya ang ating pag-asa at inaasahan sa bawat sandali ng ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagdusa, pinahirapan, namatay, ipinako sa krus at muling nabuhay, na nagpapatunay na lahat ng ito ay tapos na.
at ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay nakalaan sa bawat isa sa atin na tayong lahat ay tatanggap ng kagalingan, ng pag-iingat ng Diyos, ng patnubay ng Diyos, ng katagumpayan ng Diyos, ng kapayapaan ng Diyos, at lahat ng kanyang mga ipinangako sa atin, lahat ng yan ay available for us to receive all the reality and the fulfillment, at tayo ay kinakailangan lamang na magtiwala at manampalataya sa Kanya. Because every promise of God, no matter how it is, ang lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen in Christ. Kaya anuman ang pinanghahawakan nating pangako ng Diyos, itong lahat ng ito ay may katuparan. Ang kailangan lang naman natin ay tatagan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Tatagan natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong manangan sa ating nararamdaman. Huwag tayong manangan sa ating nakikita. Huwag tayong manangan sa ating sariling pangunawa. Sa halip tayo ay manampalataya, magtiwala at kumapit sa Kanya at patuloy na makinig sa salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Kanyang salita, the righteous shall not live by sight but by faith. Ang matutuwid na anak ng Diyos kinakailangang nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa kung ano man ang kanilang nakikita. Sapagkat ang pananampalataya ay ngayon at ito ang katibayan ng mga bagay na ating inaasahan mula sa Diyos, mga bagay na hindi nakikita. At kung tayo ay may pananampalataya, napapaligayan natin ang Diyos, napapasaya natin ang Diyos. Napiplease natin siya. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. Naluluwalhati natin ang Diyos. At kapag siya ay nagalak, natuwa, naluwalhati, of course, may manifestation ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. May katuparan yung ating mga inaasahan mula sa Kanya. Kaya we should be identified with Christ in His death. Kailangan patay na tayo sa ating mga sariling lumang pagkatao. Sapagkat nung nabayubay ang ating Panginoong Yesus sa krus, kasamang nabayubay ang ating lumang pagkatao. Kaya tayo ay bago ng nilalang. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, the old has gone, behold, the new has come. Ang luma ay wala na, ngunit ang bago ay dumating na. Sapagkat tayo ay na kay Kristo. Sapagkat tayo ay na kay Kristo. Nung namatay ang ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, kasamang namatay ang ating lumang pagkatao. Yun ang number 1. Number 2, Jesus was buried after His death. Siya ay muling, siya ay inilibing matapos niyang mamatay. Inilibing. Ang significance nito, yung ating water baptism. Naalala nyo ba nung tayo ay pumunta sa Pagkilatan, Batangas, yung mga na water baptized, katulad nila Edith, nila Darlene, ni Desa, yon ay nagsisimbolo ng pagkakalibing natin sa ating pagkakamatay sa ating lumang pagkatao. Kung papaanong inilibing ang ating Panginoong Jesucristo matapos na siya ay mamatay, tayong lahat ay inilibing din naman sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig. Sapagkat ang patay ay kailangan ilibing. Kagaya ng ating Panginoong Yesus, nung siya'y namatay, inilibing siya sa tomb. At tayo naman ay inilibing din naman nung tayo mamatay sa ating lumang pagkatao o sa ating mga sari-sariling kalooban
nung tayo ay nabautismuhan sa tubig. Kung kaya't nung tayo ay bumangon mula sa pagkakalubog sa tubig, tayo na ay bagong nilalang. Ang luma ay wala na. Ang dating seryo ay wala na. Ang dati kong mga bagay na ginagawa nung ako'y hindi pa nananampalataya sa Diyos ay wala na. Ito ay patay na. Ito ay wala nang bisa sa aking sarili. Sapagkat ako'y namatay na at inilibing, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, walang iba kundi ang buhay ng Panginoon. Ang buhay ng Panginoong Hesukristo na walang pangamba, walang takot, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos Ama, at nabubuhay na nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Inaalam ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nabubuhay na nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang iniisip ay ang kapakanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ang priority sa buhay na ito. Ang Diyos ang kinikilalang makapangyarihan sa lahat. Higit sa anumang problema, higit sa anumang pangangailangan. Kinikilalang ang Diyos ang kanyang provider, sustainer, protection. Ang Diyos ang kinikilala niyang nagbibigay sa kanya ng gabay, ng lakas, ng katalinuhan, ng pinakamagagandang solusyon sa anumang problema o suliranin na maaring maranasan. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang banal na Espiritu Santo ang nag-iingat araw-araw, ang nagpapalakas araw-araw at nagbibigay ng buhay na may kasiyahan, na may katiyakan, na may seguridad, na anuman ang mangyari sa mundong ito kagaya ng lindol sa Taiwan ay hindi makapangyayari, hindi maghahatid ng takot sa puso at isip at pangamba, sapagkat alam niya na siya'y tinutulungan, inaalalayan, pinoproteksyonan ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal at makapangyarihang Espiritu Santo na nananahan sa ating mga puso, sa ating mga pagkatao, sa ating buhay. Kaya nga meron tayong buhay na punong-puno ng katagumpayan. Punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, punong-puno ng pagsamba sa Diyos at pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan, sa ating buhay na walang hanggan, sa piling ng Amang sumasalangit, at ngayon ay Kanyang iniingatan. Binabanal ang ating buhay, inilalayo sa kasalanan, binibigyan ng katagumpayan, ng mapagtagumpayan ng tukso at mga hamon sa buhay na ito. So we have an assurance that whatever happened dito sa mundong ito, ang Diyos ang nakaalalay sa atin. Ang Diyos ang ating tulong. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakasarap sa piling ng Diyos, sapagkat sa mundong ito ay walang katiyakan. Hindi natin alam kung ano magaganap mamaya, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo. And yet, we have an assurance and security. Hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot, sapagkat nandyan siya, nandyan ang Diyos para sa atin. Walang imposible sa Kanya. Higit siyang dakila, higit siyang malaki kaysa sa simula. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang may gawa ng buwan, ng araw, ng mga bituin na hindi kayang bilangin sa Milky Way. Napakaraming planeta na hindi mabibilang na nakalutang lamang sa galaxy. Sino ang may gawa ng lahat ng iyan? Ang Diyos na higit na malaki, dakila sa mga bagay na kanyang ginawa. Higit pa siya sa simula, mas malaki siya sa simula, mas malaki siya at dakila kesa sa simula.
Kaya ang sabi sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning God, in the beginning God. He is greater than the beginning. He is big than the beginning. He is powerful than the beginning. Mas makapangyarihan siya sa araw. Mas makapangyarihan siya sa bituin na hindi mabibilang. Lahat ng yan ay nakalutang lamang sa galaxy. Mas makapangyarihan siya sa lahat ng nasa mundong ito. Kaya ang sabi doon sa Ephesians chapter 1, beginning verse 19 to 23, higit siyang makapangyarihan sa anumang mga bagay sa mundong ito, maging sa anumang mga kaganapang pwede pang maganap sa darating na kasalukuyan. So number 1, we are identified with Christ, with His death. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nabayubay din naman ang ating lumang pagkatao. Kaya bago na tayong nilalang. At ang ikinabubuhay natin ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, nung namatay ang ating Panginoong Yesus sa krus, inilibing siya. Ganon din naman tayo. Tayo ay inilibing symbolically sa pamamagitan ng ating pagbabautismo sa tubig. Yung lumang pagkatao natin ay inilibing na at tayo bumangon ng may bagong buhay na ang taglay na buhay na ito ay ang ating Panginoon. Ang kanyang buhay ang taglay natin sa ngayon hanggang sa muli ng kanyang pagbabalik. And tayo ay nabuhay namang muli. Nabuhay namang muli kagaya ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya nanatiling patay at hindi siya nanatili sa libingan. After 3 days, He rose back again from the dead into glorious life. Tayo din naman ay nabuhay kasama ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi doon sa Ephesians chapter 1, beginning verse 19 to 23, siya ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Amang sumasalangit. And we are also seated with Him in the heavenlies. Kung saan nakaupo na trono ang ating Panginoong Yesus, doon din naman tayo nakaupo. Wow! Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 1, beginning verse 19 to 23, we are also seated with Him in the heavenlies, where Jesus seated at the right hand of God the Father, we are also seated with Him in the heavenlies at the right hand of God the Father. How powerful your life is. Yung iyong standing ngayon, yung iyong posisyon ngayon, yung iyong katayuan ngayon, ikaw ay kasama na naghahari ng Panginoong Yesus. Ikaw ay kasamang nakaluklok sa trono na kinauupuan ng Panginoong Yesus. At ang sabi sa Ephesians chapter 1, far above all rulers, powers, and authorities. Higit mas mataas sa anumang kapangyarihan, otoridad sa mundong ito. Imagine ninyo yun. Kung meron mang otoridad, meron man kapangyarihan, ang pwersa ng kadiliman sa mundong ito, lahat ng yon ay walang kapangyarihan laban sa atin, sapagkat higit ang ating katayuan na kasama na pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi dito sa Ephesians chapter 1, beginning verse 19, down to verse 23, basahin natin sa New International Version. And His incomparably great power, wow, incomparably great power, meaning you cannot compare His great power to any powers. And His incomparably great power for us, para sa atin, na tayo'y nagtitiwala. And His incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Verse 21, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked,
not only in the present age, but also in the one to come. So sa kasalukuyang darating, sa nakaraan, anumang kapangyarihan merong sa mundong ito, higit ang ating kapangyarihan sa Panginoon. Higit ang ating kapangyarihan sa Panginoon sapagkat mas mataas, mas maluwalhati, mas makapangyarihan, mas marangal ang kapangyarihan ng Panginoon na kasama niya tayo sa kanyang kaharian na nakaluklok sa kanyang trono, sa kanang trono ng ating Amang sumasalangit. This is our standing. This is our position. This is what we have in Jesus. Kaya nung nabuhay ang ating Panginoong Yesus, nabuhay din naman tayong kasama niya. At kung saan siya naghahari ngayon, sa kanang trono ng Amang sumasalangit, doon din naman tayo naghahari. Doon din naman tayo nakaupo sa kanyang kinauupuang trono. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked not only in the present age, but also in the one to come. Hallelujah. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. At nilagay ng Diyos, hallelujah, sa paanan ng kanyang katawan ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay, ibig sabihin lahat ng bagay, subjected sa paanan ng Panginoong Yesus. Of course, sino ang katawan? Tayo ang katawan, ang iglesia ang katawan ng Panginoong Yesus. Ang ulo ay ang Panginoong Yesus. He is the head and we are the body. At inilagay ng Diyos Amang sumasalangit ang lahat ng bagay sa ilalim ng ating mga paa. Of course, pag sinabing lahat ng bagay, maliban sa Diyos. He's not subjected. Only God is not subjected under our feet. Lahat ng bagay subjected sa ating lahat. Kaya wala tayong dapat na pangambahan. Wala tayong dapat na katakutan. Lahat ay subjected sa atin. Inilagay ng Amang sumasalangit ang lahat ng bagay na kapamahalaan sa atin bilang kanyang katawan. At ang katawan na ito ay ang church, ang mountain movers. At ang ulo, walang iba kung hindi si Jesus. Hallelujah. Verse 23, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Wow! Ang katawan ng ating Panginoong Yesus, ang mountain movers, nasa atin ang kapamahalaan. Inilagay ng Amang sumasalangit ang lahat ng bagay sa ating kapamahalaan. Hindi lamang ang ating kalagayan ang mas mataas kaysa sa lahat ng pangalan at kapangyarihan sa mundong ito, maging otoridad, maging ang ating kapamahalaan. Kalagayan at kapamahalaan. Wow! Kaya pagtitiwala lamang. Pagtitiwala lamang. When God rose back His Son Jesus Christ from the dead, we are also rose back from the dead. And we are reigning with Him in the heavenly. Tayo ay kasamang nakuluklok sa pagkakaluklok ng Panginoong Yesus sa kanyang trono sa kalangitan. Kaya uulitin ko ulit, we are identified in Christ with His death. Patay na tayo sa ating mga lumang pagkatao. Nabubuhay tayo na ang ikinabubuhay natin ngayon ay ang buhay ng Panginoong Yesus na punong-puno ng pag-ibig, kahinahunan, kapangyarihan, pagtitiis, punong-puno ng kabutihan. Nung inilibing ang ating Panginoong Yesus, inilibing din naman tayo. Sapagkat ang namatay ay kailangang ilibing. At hindi tayo nanatiling patay, hindi tayo nanatiling nasa libingan, tayo ay muling nabuhay. Nung nabuhay ang ating Panginoong Yesus,
nabuhay din naman tayo na kasama niya. At ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Amang sumasalangit na kasama niya spiritually. Kaya napakataas ng ating kalagayan. Yung ating kalagayan far above all rulers, authority, power, and dominion. Yan yung ating kalagayan. And every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, not only in present age, but also in the one to come. Hindi man natin alam kung ano magaganap sa kinabukasan, but our standing, our position in Christ is far above. Far above. At present and in the present to come. Wow. So, yan yung ating kalagayan. At ito naman yung ating kapangyarihan. Verse 22. God placed all things under our feet. Kaya kung alam mo lang yung iyong kapangyarihan, of course, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Ang kailangan lamang ay pagtitiwala sa Kanya, pananampalataya. Kaya lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ipaglaban natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung meron man tayong ginagawa, i-delay natin yung ginagawa natin at magtuon tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. At kapag matibay, matatag ang ating pananampalataya, all things are become possible. Sapagkat ang Diyos ay naluluwalhati sa kanyang mga anak na nagtitiwala ng lubos sa Kanya. Kaya mountain movers, cheer up, have faith in God, be strong in the Lord, be strong in your faith unto the Lord, because the Lord is faithful and He will grant what your heart desires. He will grant it if you have access it with faith. Amen? Tayo ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po muli sa pagtuturo niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tunay nga na kami ay nakasama ng ibayubay sa krus nung ang aming Panginoong Yesus ay nabayubay sa krus. Kaya hindi na kami nabubuhay sa aming mga lumang pagkatao. Kami ay patay na sa aming mga sariling kalooban, sa aming mga sariling kahinaan, at kami ngayon ay kasama mo na naghahari sa iyong trono na punong-puno ng katagumpayan. Ang aming kalagayan ngayon ay kalagayang nasa langit na kung saan ka nakatrono, nakaupo sa iyong trono, ganun din naman kami nakasama mo na nakaupo sa iyong trono. At ang aming kapangyarihan ay higit sa anumang mga bagay sa mundong ito. Far above all powers and authorities and even names that invoke in this present age and in the age to come. So we don't need to worry, O God, because we are powerful and we have faith na ikaw ang kikilos at magpapala sa amin araw-araw. Maging sa iyong pag-iingat at kalakasan, hindi lamang sa aming katawan at magandang kondisyon ng aming katawan, kundi higit sa lahat sa aming kaluluwa, sa aming espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Patuloy niyo pong ingatan ang aking mga kapatid, patnubayan niyo po sila at maranasan nila ang iyong yakap ng pagmamahal. Kung meron man sa aming may sakit, pagalingin niyo po, O Diyos. Kung meron man sa amin nangangailangan sa pinansyal na kalagayan, pagpalain niyo po, O God, when it comes to financial blessing, O God. Makaranas po sila ng breakthrough sa kanila pong mga buhay. Spiritual breakthrough, physical breakthrough, financial breakthrough, O God. In Jesus' name. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong mga mapagpalang kamay, Ama. Patuloy po na ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kami sa inyong kasagutan sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin, O God,
at pagpapala sa buong Mountain Movers at sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. In Jesus' name, this we pray by the power of the Spirit of God. Everybody say, Amen! Amen and amen! God bless you all, Mountain Movers! Bye-bye!